Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Pilipinas. Akong inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Reyna Joy Semdalire mula sa Southern Police District. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Tiniyak ng Philippine National Police ang kahandaan nito sa pagpapatupad ng komprehensibong security measures para sa kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Patrolman Edwin Baris sa balita. Nakahanda ang Philippine National Police na tiyakin ang mapayapa at maayos na kauna-unahang BARM parliamentary election alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melesio C. Nartates Jr., maigpit ang koordinasyon ng PNP sa AFP, COMELEC at mga lokal na pamahalaan upang mapanatili ang seguridad sa buong election period. Kasabay ng pagsisimula ng election period noong July 16, ipinatutupad na rin ang election gun ban hanggang September 29 sa pamamagitan ng mga checkpoint. Wala pa namang naitatalang banta sa seguridad kaugnay ng halalan. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako si Patrolman Edwin Baris nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Naaresto ng Philippine National Police ang top 4 most wanted persons sa regional level ng Region 1 sa ikinasang manhunt operation sa San Carlos, Pangasinan. Yan ang balitang tinutukan ni Police Master Sergeant Carmela Dangkekan. Nadakip sa sinagawang operasyon ng kapulisan ang isang lalaki na kabilang sa top 4 most wanted person ng regional level sa Barangay Ano, San Carlos City, Pangasinan. Ang operasyon ay pinangunahan ng San Carlos City Police Station, katuwang mga operatiba ng Regional Investigation and Detective Management Division ng PRO-1, Provincial Investigation and Detective Management Unit ng Pangasinan PPO at Provincial Intelligence Team. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte kaugnay ng kasong murder na walang rekomendadong piyansa. Matapos ang pag-aresto ay dinala ang akusado sa himpilan ng pulisya para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso bago iharap sa korte. Patuloy naman ang pagpapaigting ng San Carlos City Police Station sa kampanya laban sa mga wanted person upang matiyak ang pagpapatupad ng batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan ng mga komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong Police News Network Correspondent, Police Master Sergeant Carmela Dangkekan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Dangkekan. Naaresto ng mga operatiba ng Philippine National Police ang top 6 most wanted person sa provincial level ng Davao del Sur sa isinagawang manhunt operation sa bayan ng Magpet, Cotabato. Narito ang buong detalye ng report mula kay Police Corporal Jose Doliano III.
Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng otoridad ang isang most wanted person mula sa Digos City sa isinagawang operasyon sa Barangay Gubatan, Magpet, Cotabato Province. Kinilala ang naarestong sospek sa alias na Tito na nakatala bilang top 6 provincial most wanted person ng Davao del Sur Police Provincial Office. Gawa ang operasyon ng mga tauhan ng Cotabato Police Provincial Office sa pakikipag-ugnayan sa Digos City Police Station, CIDG 12, at 72nd Infantry Battalion, 10th Infantry Division, Philippine Army. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong homicide matapos matiyak ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan sa Barangay Gubatan. Matapos ang pag-aresto, dinala ang suspect sa Magpet Municipal Police Station para sa dokumentasyon at medical examination bago isinailalim sa kustudiya ng pulisya. Mula dito sa Police Regional Office 12, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Jose Doliano III, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Isinagawa ng Police Regional Office Cordillera ang Oplan Balik Eskwela Support sa Tawang Integrated School sa La Trinidad, Benguet bilang bahagi ng patuloy na suporta ng Philippine National Police sa ligtas at maayos na pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Ang buong detalye ng report mula kay Patrolwoman Grace Bulangen. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-31st Police Community Relations Month, matagumpay na isinagawa ng Regional Community Affairs and Development Division, Police Regional Office Cordillera Administrative Region, ang Oplan Best o Bisita Eskwela I Am Strong sa Tawang Integrated School, Barangay Tawang, La Trinidad, Benguet. Pinangunahan na aktibidad ng mga tauhan ng ARCAD sa pangunguna ni Police Major Willie D. Dumansi, Chief ng Public Information Section, sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Freddy M. Lazona, Chief ng ARCAD Procar. Naging katuwang sa programa ang PSJLC 2026-01 Class Hiraya, ang pamunuan, mga guro at mga mag-aaral ng Tawang Integrated School sa pangunguna ng School Head Mr. Benson Labadan, ang National Police Commission Cordillera Administrative Region sa pamumuno ni Regional Director Attorney Henry M. Dungala at iba pang mga inimbitahang resource speakers. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Mr. Labadan sa mga tagapag-organisa at binigyang diin ang kahalagahan ng matibay na ugnayan ng kapulisan at sektor ng edukasyon sa pagpapanatili ng isang likas at maayos na kapaligiran para sa pagkatuto. Samantala, ipinaliwanag ni Police Major Dumansi ang layunin ng Oplan Best, isang programa ng Philippine National Police na naglalayong palakasin ang ugnayan ng kapulisan at mga paaralan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon, paggabay at suporta sa mga kabataan upang maging responsable, disiplinado at aktibong katuwang sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan. Tampok sa programa ang iba't ibang learning sessions na nakatuon sa paglinang ng kaalaman at mabubuting pagpapahalaga ng mga mag-aaral. Nagbigay si Ms. Jubel Dawang Wagayen ng talakayan sa career guidance kung saan hinikayat ang mga mag-aaral na pumili ng landas na naaayon sa kanilang kakayahan, interes at mithiin sa buhay. Sinundan ito ng sesyon tungkol sa mental health awareness and coping with bullying na pinangunahan ni NUP Elizabeth Cicedo na tinalakay ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugang pangkaisipan, tamang pamamahala sa stress at mga sama-samang responsibilidad ng mga mag-aaral, guro at mga magulang sa paglikha ng isang ligtas, magalang at inklusibong kapaligiran sa paaralan. Nagbahagi rin ng mensaheng nagbibigay ng inspirasyon si Napolcom CAR Regional Director Attorney Henry M. Dongala kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng disiplina, mabuting asal at aktibong pakikilahok ng mga kabataan sa pagsusulong ng kampanya laban sa bullying. Bilang pagtatapos ng programa, ipinakilala ni Attorney Zane Mark D. Bungayon, Napolcom Provincial Officer ng Benguet, ang Student Crime Prevention Committee at ipinaliwanag ang mahalagang papel nito sa pagpapalakas ng partisipasyon ng mga mag-aaral sa mga programang pang-iwas sa krimen at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa loob ng paaralan at komunidad. Upang ibahagi ang naging epekto ng programa sa mga mag-aaral, narito ang pahayag ng SSG President ng Tawang Integrated School na nagpapahayag ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa Philippine National Police at sa mga katuwang na ahensya para sa matagumpay na pagsasagawa ng Oplan Best. In behalf of Tawang Integrated School, I would like to express our gratitude to the Philippine National Police together with the Napolcom, CAR, PISA, PSJLC, Class Hiraya, and other stakeholders for implementing this activity here in our school.
This event enlightens us and raises our awareness on being open-minded to help stop and prevent juvenile delinquency. Mula din sa ako ang inyong PNN correspondent, Patrulungan Grace Bulacan, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulangin. Nagsagawa ang Santiago City Police Station ng awareness lecture para sa mga mag-aaral ng Patul National High School sa Santiago City bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police sa pagpapaigting ng kaalaman ng kabataan sa usaping pangkaligtasan. Patrolwoman Lenny Lorenzo sa balita. Muling umarangkada ang Police Station 3 ng Santiago City Police Office sa pagsasagawa ng awareness lecture bilang bahagi ng patuloy nitong kampanya sa pagpapaigting ng crime prevention at pagpapalawak ng kamalayan ng kabataan sa Patul National High School, Santiago City noong 16 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ni na Police Staff Sergeant Crystal Erica Juan at Patrolwoman Pearl Crystalline Javier ang nasabing lecture sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Jeffrey A. Villoria, Officer in Charge ng Police Station 3, katuwang si Miss Odita Cambod, punong guro, Miss Johanna Gabriel, City Population Development Office, Santiago City, mga miyembro ng Sangguniang Kabataan sa pamumuno ni Honorable Christian James Valdez. Aktibong nakilahok ang mga mag-aaral mula grade 7 hanggang grade 12 na tumalakay sa mahahalagang paksa tulad ng Adolescent Cyber Safety, Anti-Bullying, Republic Act No. 8353 o Anti-Rape Law of 1997 at Substance Abuse Prevention. Layunin ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng mga kabataan sa wastong pag-uugali, responsableng paggamit ng teknolohiya, paggalang sa karapatan ng kapwa, pag-iwas sa anumang uri ng pang-aabuso at pampubuli at pagpapanatili ng pamumuhay na malaya sa ipinagbabawal na gamot at iba pang mapanganib na bisyo. Sa pamamagitan ng ganitong mga programa, patuloy na pinagtitibay ng Santiago City Police Office ang pakikipag-ugnayan nito sa mga paaralan at iba pang sektor ng komunidad upang mahubog ang mga kabataang may disiplina, pananagutan at kamalayan sa kanilang mahalagang papel sa pagpapanatili ng isang ligtas at mapayapang pamayanan. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lenny Lorenzo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lorenzo. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow and share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng Pangunahan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Malencia Nartades Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Reyna Joyce M. Dalire mula sa Southern Police District. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Susunod na ang sumbong nyo, aksyon agad. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis.